Today's video na click 1 to 5 part 2 kung saan ito ay nagkaroon ng actual na tunog ng kanyang side bearing. So andito na tayo sa machine shop guys at ipapalit na natin ng kanyang side bearing na genuine. Ito po ang yung unang crankshaft na pinapalitan ng naunang mekaniko guys na hindi naman siya sira no. So nakakaroon ko idea para makatipid si bossing ay pinalit ko ang unang crankshaft niya guys na original. Since yung bearing naman niya is maganda naman yun at saka genuine kaya ibabalik natin siya. Yung naka-built-in na bearing na yan guys, na sa online yan nabili, yan po ay sira na. So yung bearing na naka-seal bearing guys. No! Yan po ang unang bumigay. So ang gagawin natin guys, hindi na natin yan palitan ng bagong connecting rod. Since yung naunang crankshaft na original ni Bossing ay hindi naman sira ang kanyang connecting rod, kaya ang gagawin natin is yung malaking bearing na yan sa left side na bahagi ng ating crankshaft ay ilipat natin sa genuine na crankshaft niya guys. Yun ang magiging possible na gagawin natin para makatipid si Bossing. Kasi yung bearing na nilagay dyan, yung malaki guys, sa kanyang replacement na crankshaft na yan is bago pa. Mga 4 months pa yan galing pagka-overhaul. Iwan ko kung anong isip ng mekaniko kung bakit pinalitan niya ito ng bagong replacement ng crankshaft. Since okay naman ang kanyang crankshaft na original at wala namang problema. Ang pinaka main problem talaga ng makinang ito is nagbabawas lang siya ng langis. Hindi na siya palitan ng bagong crankshaft. So ngayon guys, ang gagawin natin, hindi na natin papibilihin pa si Bossing ng mga bearing. Since yung naunang crankshaft niya, goods ang kanyang side bearing sa right side at goods yung bagong bearing niya na malaki, since 4 months pa yan, ibabalik natin yan guys. At ipapaalign lang natin sa aligner. So yun lang ang gagawin natin guys, para na tayo makabili pa ng bagong bearing, di ba? Since goods naman at yung right side na bearing ng naunang crankshaft na pinaikot ko, napaka-smooth pa at wala pang sira-sira guys at hindi pa siya nag-stack up. Andito na tayo sa ating shop guys, andito na yung crankshaft na pina-align natin at nilipat ang bagong bearing yun no? Napaka-smooth po ang bearing na yan guys, pati na rin sa right side sa may magneto yun no? So bakit bibili pa tayo ng lokal? Itong original na lang kaya. So useless din ang bibili ng lokal kapag yung built-in na bearing niya isira. So yun ang kanyang crankshaft guys na lokal. Ang pinaka natin gawin ay siyempre kabit natin yung crankshaft dyan. Before natin yung gawin guys, kailangan natin bagahin ang yung metal na part sa ating crankcase. Kasi yung metal na yan is medyo may katigasan niya ng kaunti. Kaya hindi natin basta-basta may pasok ang crankshaft kapag hindi natin pinabaga gamit ang ating butin torch. So kapag medyo mainit na ang kanyang crankcase guys at feel natin na kaya nang ipasok natin gamit ang ating kamay lang na walang kahirap-hirap, ay pasok na natin. So yun guys, naipasok na nga natin ang ating crankshaft. Tapos ay mapabaga. At syempre, pinaka-next gawin is maglalagay natin ng gasket oil. Ito yung magiging gasket natin sa ating dalawang crankcase. So, depende anong klaseng brand na pang dikit nyo. Pwede rin liquid gasket, pwede rin Treban, pwede rin gasket oil, pwede rin Noburo, pwede rin Virgin. Ang importante guys ay hindi magkaroon ng leaking ang ating center crankcase. Yun ang pinaka-importante is kahit anong ilagay nyo dyan na liquid gasket. Importante is wala siyang leaking. Since itong gasket oil ang pinaka-proven ko guys, at wala pa tayong palya dyan natin gagamitin. So, isapak na natin ang ating right crankcase. Medyo, hindi ito mahirap guys. Medyo malambot natin ipasok. So, pwede rin kamayin yan. Papasok natin yan. Dandahan lang. No? So, yun. Konti na lang at mapapasok na natin. So, yun na guys. Naipasok na natin. Siyempre, ang pinaka-next gawin, ilagay natin lahat ng mga bolt sa kanyang crankshaft. Yung mga tinanggal natin. Yung gusto manood ng mga full video ng pag-symbol nito guys, is meron tayong na-symbol nito at full video na Honda Click na nakapalit tayo ng kanyang connecting rod. Ito ay mga importante parts lang, importante part ng video ang ating ipapasilip sa inyo guys. So nakabit na natin timing chain, saka oil pump niya, yung gear, saka ilagay natin yung takip ng kanyang oil pump. So lahat ng mga bolt na tinanggal natin dyan guys, ibalik na rin natin, except sa yung may clip o plain set na wire, lagayan o lock ng ating stator guys. May dalawang bolt na hindi kakabit dyan. Ikakabit na natin pagkatapos na nating may kabit ang ating stator. Pagkatapos nito, lipat tayo sa kanyang block at saka head guys para makabit na natin ang kanyang piston at saka piston ring. Siyempre, ang pinakauna natin kabit ang kanyang base gasket. Since nakabit na natin ang kanyang timing chain guys, unahin mo natin ang kanyang base gasket ikabit. Pagkatapos ng base gasket, since na-assemble natin ang kanyang piston at saka piston kit, next naman ang kanyang block. So itong block na guys ay standard na. So nung naunang mekaniko, kinabitan ito ng 59 or 56 ba yun. Sobra sa konsumo, malaking konsumo talaga kumpara sa standard. Kasi yung standard nito ay nasa mga 54 lang.
So yun, medyo kailangan natin na habaan natin pasensya kapag tayo nagkabit ng piston rings para hindi maputol siya guys. Next is palasutin natin ang kanyang timing chain. Pagkatapos ito ay kanyang head gasket. Dapat kapag tayo ay nagtatap overhaul guys, dapat laging bago ang ating gasket, no? Para maiwasan natin magkaroon ng singaw sa ating coolant. Baka ito ay makapenetrate sa ating combustion, siyang dahilan magiging magkaroon ng pag-overheat ang ating cylinder head. Mauubos ang ating coolant kapag dyan makapasok na siya sa ating combustion chamber guys. Pero kung gusto nyo talaga, para sure talaga walang leaking yan, ang gawin nyo is maglagay lang kayo ng kaunting gasket oil sa base, sa top ng base at saka base din ng ating cylinder head. Pero yung original na gasket natin guys ay wag na natin lagyan ng gasket oil para malinis guys. Kung sakaling magkaroon ng problema aberya ang ating pagtatap overhaul. So next guys, kabitan natin ang kanyang camshaft sprocket para doon ko na-share sa inyo kung saan naka-timing ang ating head. Since nakatap na yan guys, automatic yung kunya is nakalabel sa ating center ng ating crankcase. Automatic, itong piston is nakatap na siya. So itong cams naman guys is meron siyang parang arrow o buto dyan. No? So yung parang arrow na yan po ay nakatap position. Ibig sabihin yung dalawang balbula is naka-close at yung cams is nakalabel. So ilagay muna natin yung mga bolt at saka nut guys. 2 bolts tagiliran at 4 na washer, 4 din na nut sa ating cylinder head. So huwag natin kalimutan yan. Siyempre, since wala tayong torque drive range, pwede na natin manuhin guys. Ang importante is tama ang ating paghigpit at di naman sobrang higpit na higpit. Ang importante guys is maiwasan natin magkaroon ng loss of compression. Kasi habang tumatagal yung head gasket natin is nag-react yan kapag mainit ang ating makina. So nakalipin na rin guys kung paano natin siya higpitan ng tama. Kung sanay na kayo sa ganitong trabaho guys, medyo may estimate nyo na ang paghigpit ng 4 na nut. So syempre dapat una muna is naka-cross position ang ating paghigpit ng ating nut at saka natin i-continue ang paghigpit. Pag once na-higpitan na natin ng partial, higpitan din ang 2 bolts sa tagiliran. Saka natin ipa-final ang 4 na nut. Yan lang po ang aking mga ma-advise sa mga baguhan pa lang at nagpapalang mag-DIY. Pasensya na kayo guys kasi itong pag-voice over ko ay nasa mga tanghali. Napakaingay ng mga manok dito sa aming kapitbahay. So yun lang guys, ang kulang is kabit na natin ang kanyang buong motor, buong makina pala. Kapag may kabit natin ang kanyang impeller, at doon natin ikabit ang kanyang stator at saka magneto kasi doon nakatat sa kanyang stator sa kanyang harness. So ito nga guys, yung sinabi kong timing. So yan po ang kanyang position. Meron kayo makitang 2 na number sa itaas at 1 naman sa ibaba. Ibig sabihin guys, nakatap ng ating camshaft sprocket. Wow! Dito naman yung magneto o kunya is nakalabel sa ating center. So para make sure is ang timing. Sa timing na meron kayo makitang arrow dyan sa kanyang crankcase at meron ding guhit dyan sa magneto. Meron kayo makitang guhit dyan, dapat ano yan guys, itatapat yung guhit na yan. Yung tinuro ko yan, yung guhit na yan, dapat nakatapat yan, 2 yan. So para sure talaga na yung arrow at saka guhit is magkatugma. At automatic yung piston natin is nakatap sa ating block. So automatic na yan guys. At dito tayo magsiset up sa kanyang camshaft sprocket, dapat is label yan sa naka-vertical ba yan guys. O yun, naka-vertical. So yung timing mark natin, kapag makuha natin automatic, madaling pandarin ang ating motor guys. So yun na lang ko lang. Kabit natin ang kanyang impeller, ito, o kanyang pump, tapos ikabit natin sa kanyang buong motor para mapaandar natin guys. Ito yung pinaka-importante. Na makabit natin itong stator nito, saka yung magneto. 1 hour later. So ito na guys, after 1,000 years, nakabit na natin ang kanyang buong motor, nalagyan natin ng coolant, naglagyan natin ng oil. At syempre guys, before natin paandarin ang motor ni Bossing, kailangan parinig ko na sa inyo ang unang tunog ng kanyang makina nang hindi natin siya napalitan ng bearing. Guys, ito naman tunog ng kanyang motor pagkatapos ating mapalitan ng bearing ang kanyang crankshaft. So,
Yun o, balik brand nyo na ang tunog ng kanyang motor guys. Nakatipid pa si Busing sa kanyang makina. Kasi yung mga original na bearing natin is binalik natin pati ng kanyang crankshaft assembly. Pati na rin yung bearing na 4 na buwan pala. Sana may tunog kayo guys kapag yung motor ay experience ng ganitong scenario. Huwag agad kayong bibili ng bagong crankshaft na lokal o replacement. Kasi madidisgrasya talaga ng ilang buwan. Overhaul na naman ang inyong makina. Yun lang guys no, sa araw nito. Sana may natutunan kayo sa video ito. Sa experience sa motor ni Busing na nakapagpalit ng bagong crankshaft ng replacement no. So, dapat kapag bumili kayo ng replacement, dapat alam nyo na guys ang consequence na mangyayari. Maraming salamat at siyempre sa iyo sa next video. Ride safe, God bless. Ayos.